Tayo po ay magsitayo para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika. Aba, Ginoong Maria, napuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na inawang sa pangangako ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapawan noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapawan noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin niyo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin niyo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang misang ito ay inaalay ng mga sumusunod: Joey and Maan Campalla at Viola family. Para sa pasasalamat ni Garcia family, Blaise Moralia, Rosie Blaza and family. Para sa mabilisang paggaling ni Irene Martinez, Purificación Bautista, at Irene Garcia. At para sa mga kaluluwa ni Emmanuel Jr. Sr., Benedicto and CJ Navarro, Captain Abelardo and Ofelia Garcia, Nora del Rosario, Lamberto and Betty Sagcal, Manuel Arandillo, Angela Rosete, Angela Barino, Africa and Pedro Uy, at Angel and Claudia Plaza. Magandang gabi mga kapatid. Tayo ay natitipon sa kapilya ni San Pedro at San Pablo. Ngayon po ay ikalimang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverend Father Fernan Sabato. Tayo po ay magsitayo. Ako ay iyong hukuman, pagulaanan ang saktan, na may masamang paratang. Diyos ko, tanging ikaw lamang ang
lakas ko at tanggulan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ikalimang linggo ng Kwaresma, pinalalahanan tayo ng Panginoon na meron siyang pangarap sa atin. At ang pangarap na ito ay bagong buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahain na tutulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pag-uula. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Anupat pusa niyang inapo ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, na siyang gumawa ng landas upang may maraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak, sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang minas. Ito ang sabi niya. Ang mga nangyari noong unang panahon, ilibing sa limot, limuti na ngayon. Narito, at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayon di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ako'y igagalang niyong mga hayop na pawang mainak, gaya ng asbestos at ng asong gubat. Ang dahilan nito, sa disyerto ako'y nagpabukal ng saganang tubig, para may mainom ang aking hinirang, sila'y nilalangko at aking hinirang, upang ako'y kanilang papurihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiaw.
Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong likid. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasan. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kaming poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako'y may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinahanap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo at makinig sa mabuting balita. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawag ng Diyos sa Kanyang tayo dumudulog at manumbalik na lubos. Luwalhati at papuri, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng
nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat patuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya na may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan na katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala pong, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Father, So, it's better for us to introduce myself kasi po, first time ko po dito. So, pero magkapit-bahay lang po tayo. I am Father Fernan, LRMS. Naka-assign po ako dyan sa Damar, sa Immaculate Conception Damar. Ako po ang assistant, the parochial vicar or assistant parish priest doon. At dahil nga po, magkapit-bahay lang po tayo at kabikaryado, kaya noong nag-invite sila for this Mass, dahil yung aking pura paroko na isang Chinese, Father Joseph, now celebrating the Mass in Immaculate Conception Damar, at ako po ay nandito. Ayan. So, ito po pala yung, nadadaanan din po namin ito. So, at least sa wakas, napasok ko na rin. Okay? So, mga kapatid, nasa ika-5 linggo na po tayo ng Kwaresma. In fact, next week will be Holy Week. So, kaya naman po, sa huling araw ng linggo ng Kwaresma, huling pag-inilayan natin ang pagpasok po natin sa banal na araw. Unawain po natin na mayroong gustong gawin ang Panginoon. At ano po ito? Napakaganda po nung sinabi sa unang pagbasa. Ang sabi sa unang pagbasa, meron siyang gagawing bago. Meron siyang bago na bagay na ibibigay sa atin. Okay? At kalimutan na po natin ang nakaraan, bagkos tumutok tayo sa pangarap ng Diyos ng bagong bagay. At alam natin kung anong bagay na ito. Okay? Sapagkat sa ikalawang pagbasa, mula sa sinulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, nagbagong buhay si San Pablo dahil kay Jesucristo. Ibig sabihin nun, the new life is the one
offering by the Lord. Yun po ang ino-offer niya sa atin. Bagong buhay, new life. Kaya naman, naramdamin po natin sa Ebanghelyo na ano naman na kinalaman ng new life doon sa teachings o karunungan ng Panginoong Hesukristo sa babaeng nakikiapid. Okay? So, mga kapatid, sa araw na ito, malalaman po natin the pathway to new life. Yung kung ano po ang landas ng pagbabagong buhay. Kung gusto po natin ng bagong buhay na siyang ipinangarap ng Diyos sa atin, gagawin po natin ang tatlong bagay na ito. Ilan po? 3. Okay. Una, okay? Sapagkat sinabi po ng mga eskriba at pariseyo, Guro, meron po dito babae nakikiapid na huli namin. Okay? Sabi ni Moses, kailangan batuhin hanggang mamatay. So, ikaw naman, what's your take? Okay? Anong gagawin natin para sa iyo? Pero, sinabi naman dito, ginawa ng mga tao yung scriba at pariseyo para subukin, itest si Jesus. Okay? Pero napakaganda. Sapagkat tinawag ng mga ito si Jesus bilang guro. Guro. At kinot pa nila si Moses. Kaya naman, meron tayong new Moses. New teacher. Kaya naman, doon pumasok. No? Doon nangusap si Jesus sa pamamagitan ng imahen ng babaeng nakikiapid. At ano ang gustong ituro sa atin ni Jesus ngayon? Okay? Paano po tayo papunta sa landas ng bagong buhay? New life. Una, okay? Ang Diyos lamang po ang nakakabasa ng ating puso. Ibig sabihin nun, only God can judge us. Okay? Only God can judge the person. Okay? So, ika nga, para bagang sinasabi ni Jesus sa mga eskriba at pariseyo at sa ating din lahat ngayon. Okay? Kayo nag-aaral ng batas ng simbahan. Sabi. Kasi mga eskriba, pariseyo, alam niyo yan, na only God can judge. But you would test me na kung ano ang gagawin dyan, at sinabi ninyo, dapat batuhin sapagkat nag-aasala. It means, gusto nyo maging Diyos. Those people who are fond of judging others, sila po ay nagmamarunong. Sila po ang gustong mag-Diyos-Diyosan. The first path, the first pathway to new life is tayo'y magpakumbaba na hindi tayo ang Diyos na huhukom sa isang tao o sa maraming tao. Only God can judge the heart. Okay? Kung gusto po natin ng bagong buhay, tayo'y magpakumbaba na hindi tayo ang Diyos. Marami po kasing tao ngayon, nagpapaka-Diyos-Diyos. Nagpapakamarunong. And that's the destruction of humanity. Ang kasiraan ng mga tao ay sila po ay umaastang Diyos. Pero my dear friends, we have only one
maker, who is God. We are only discoverer of what God has given to us. Tayo po ay nagdidiscover lang kung ano po ang ibinigay sa atin ng Diyos. Okay? Hindi po tayo nagmamarunong-marunong. Okay? Yung tama noon, okay? Mali na ngayon. Yung mga mali, tama na ngayon. Okay? Yung ibinigay sa atin ng kalikasan ng Diyos, binabago natin. Okay? So, huwag tayong umastang Diyos. Only God can judge the person. Kaya nga, hindi po talaga natin, ito nga gusto natin baguhin ang ibang tao. But the problem is this, gusto rin tayong baguhin ng tao iyon. Kung gusto natin baguhin ng ibang tao, at ibang tao gusto baguhin tayo, eventually, nobody would like to change. Okay? Wala. It is because it's between that person and God ang pagbabagong buhay. Trabaho po ng Diyos, no? Ang conversion, hindi natin para sa ibang tao. Okay? Only God, okay, can judge the person. And in humility, sa pagkapakumbaba, tanggapin natin ito na hindi tayo ang Diyos. Maaari tayong instrumento lamang. Okay? Para dalhin natin ang Diyos. Okay? At dalhin natin ang tao na nagkasala patungo sa Diyos. Because trabaho ni Lord John, hindi natin trabaho yun. Okay? Pangalawa, ano po ang landas, no? Patungo sa pagbabagong buhay na siyang ipinapangarap ng Diyos sa atin. Okay? So, sa mga eskriba at pariseo, ang sabi doon, o sige, sabi ninyo sabi ni Moses, no? Batuhin ang babaeng ito dahil nagkasala siya. Okay, bumato na yung mga walang kasalanan. Ano nangyari? Isa-isa umalis ang mga tao, nagsimula sa mga matatanda. Ang ganda nun nagsimula sa mga matatanda. Bakit? Ito ang pangalawang karunungan o gustong ibigay sa atin ni Jesus bilang landas ng pagbabagong buhay. We are all sinners. Lahat tayo makasalanan. Tanggapin natin ang katotohanan ito. Kapag tinanggap natin ang katotohanan ito, nakabilang tayo doon sa mga makasalanan. At doon, matatanggap natin ang bagong buhay na pinangako ni Jesus. Bakit? Kasi titingnan po natin ang ating sarili sa mga taong nagkasala. Okay? Ibig sabihin nun, we are one family as sinners. Walang malinis dito. Wala nagmamarunong dahil hindi Diyos at wala din nagmamalinis. Sapagkat ang katotohanan, isa po tayong syudad, isa tayong komunidad na puro makasalanan. Okay? Galit tayo sa mga adik. Pero bakit hindi tayo galit sa mga taong nag-iiwan ng pamilya at kumukuha ng pamilya ng iba? Pinapatay din po natin ang pamilya. Lahat po tayo, we have share of the sinfulness of humanity. At sana po,
Lahat po tayo ay may pinagdadaanan. Lahat po tayo ay mayroong pahit. Yan po ang katotohanan. At kapag tinanggap po natin ito, ramdam natin ang new life. Bakit? Sa managmamalinis, walang new life. Walang bagong buhay. Okay? Pangatlo at panghuli. Okay? Not on the lens of Skriba at Pariseo, si Jesus tinanong ang babae na kikiapin. Nasaan sila? May nagparusa ba sa iyo? Wala po. Kaya sabi niya, hindi rin kita parurusahan. Bumayo ka at huwag ka nang magkasala. So, hindi sinabi ni Jesus, ay humayo ka, ipagpatuloy mo yan. Yung pakikiapit mo. Hindi yun. Okay. So, while God loves sinners, but God hates sins. Okay? Ano sinasabi dito? Gusto po natin ng bagong buhay? Let us be alone with Christ. Ang babae nakikiapit, ang sabi dito sa Ebanghelyo, kasama niya lamang si Jesus. Okay? Only with the Lord, meron tayong bagong buhay. Bakit? Kasi sa Panginoon lamang, meron tayong pag-asa. Bakit pag-asa? Sapagkat hindi tayo tinitingnan sa ating mga kasalanan. Ang importante sa Diyos, ang taong nagkasala. Hindi importante sa Diyos ang pagkakasala ng tao. Ulitin ko ulit. Importante kay Lord, yung taong nagkasala, at hindi po ang pagkakasala ng tao. Kasi tayo po, mas mahalaga po sa atin yung pagkakasala ng tao. Hindi mahalaga sa atin ang relasyon. Parating natin inaalala yung pagkakasala ng ibang tao. Kaya hanggang ngayon, hindi po tayo masaya. Hanggang ngayon, wala tayong new life. Kasi parating natin inaalala yung pagkakasala ng taong yun. As if naman, wala tayong kasalanan. Okay? Pero my dear friends, if you want to take the pathway to new life na siyang ipinangako ng Diyos, sana po kasama lang po natin si Jesus sa paglalakbay natin. Kasi kapag kasama natin si Jesus, tiyak naman na hindi na tayo gagawa, no? Na hindi kaaya-aya. Okay? Kasi kasama nga natin. Meron nga ako kakilala, no? Parang, Lord, may gagawin na akong masama, ha? Diyan ka muna. Okay? May gagawin muna akong masama. Ayan, iniiwanan si Lord. Okay? Pero ito, if you want new life, kasama dapat natin si Jesus, kagaya na nangyari sa babae nakikiapit. At pumayo siya at hindi na nagkasala. Mga kapatid, okay? Posibleng magkaroon ng bagong buhay. Marami din po tayong kakilala na nagbagong buhay. Okay? Ako nga po, no? Sapagkat 15 years na po akong pare. At ang unang taon ko po ay dyan ako sa Bangbang, sa San Jose de Troso, na-assign. At may nakilala po ako, no? Siya po ay nagdi-deliver kasi gumagawa din po siya ng mga kandila. At nakanto ko po na ang paggawaan ng kandila ay sa kanya at siya po ay ex-convict. Nalaman niya po ang paggawa ng kandila sa loob ng preso. At ngayon po, siya po ang nag-supply ng mga kandila sa parokya ng Archdiocese of Manila. Okay?
At talagang napakagandang simbolo. Napakagandang simbolo na nakilala niya sa Kristo, nakilala niya ang ilaw ng kanyang buhay, at siya ay nagbibigay ng ilaw sa ibang tao at sa ibang lugar sa parokya. Dahil nga po, no, na-realize niya na magpapakumbaba. May Diyos, hindi siya ang Diyos ng buhay niya. Pangalawa, na lahat tayo, pantay-pantay, magkakapatid tayo because we belong to a community of sinners. At pangatlo, hindi niya na iniwanan si Jesus nung niyakap niya ito. Mga kapatid, yan po ang hamon na ikalimang linggo ng Kwaresma. At kapag ito ay tumimo sa ating puso, tiyak, handa na po natin i-celebrate ang banal na araw at igagagalak po natin ang Pasko ng pagkabuhay. Amen. Pagpapahayag na pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniligid, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parinito at huhuko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasasalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na umimik ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang palapit na ang mahal na araw, humihiling kami sa iyo, Ama, na panatilihin mo ang iyong paghahabag sa amin upang tuluyan kami makasapit sa pagbabagong buhay na aming hinahangad at maging marapat na tumanggap ng biyaya ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tayo'y dumalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maipahayag nawa ng mga namumuno sa simbahan ang mabuting balita ng may tapang sa gitna ng realidad ng pagkamuhi, pagsisinungaling at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maisulong nawa ng mga namumuno sa pamayanan ang katarungan para sa mahihirap at pagtatanggol sa dignidad ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Akay nawa ng mga tatayong saksi at mga katekista ang mga bibinyagan tungo sa landas ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, magtulungan nawa ang bawat binyagan na lumikha ng komunidad kung saan naghahari ang awa, pagkakasundo at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumao upang ang karangalan nila'y maging ganap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ng anak na si Jesus, ligtas mo kami sa kamatayan at pagkalooban mo kami ng bagong buhay na siyang pinagtagumpayan niya sa krus.
Siya'y nabubuhay tagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapuri-puro Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong dahan-loob na itong aming alay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain at bibigay buhay. Papuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob na itong aming alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng Espiritu Santo. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tayo po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpapasaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas si Diyos sa inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagkakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisasaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusalo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagmuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaari namin sa iyo ang tina pinagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa iyong harapan para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Elias ang aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Ay lahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, iyutingin ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkatipating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ni Nanay Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang kapuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nagkagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabidya sa lahat ng masama, pagkalupaan ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isayo'y nais pumaslang, saan ngayon nagpuntahan? Wala na pong mahal, di kita parurusahan, pagkakasal ay kaligdan. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawa lagi sa mga kaalib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa mga paalala. Ipinapaalala po namin sa lahat na mag-antanda ng krus at lumuhod tuwing papasok at lumalabas ng ating kapilya. Gayon din kapag tatawid sa gitnang pasilyo. Mangyaring iwasan ang paggamit ng mobile phone, pagkuha ng larawan, at anumang elektronikong kagamitan, at panatilihin ang sagradong katahimikan habang ginaganap ang banal na misa. Upang mapanatili ang dangal ng banal na lugar, hinihiling namin na magsuot ng angkop na kasuotan. Bawal ang sleeveless, shorts, at iba pang hindi naaangkop na pananamit. Hinihikayat din namin ang mga kababaihan na magsuot ng belo. Ayon sa direktiba ng ating obispo,
Lubhang kagalang-galang Elias L. Ayuban Jr., CMF, PB, JCB. Muling ipapatupad ang pagluhod mula pagkatapos ng Sanctus hanggang matapos ang dakilang Amen bilang tanda ng pagkakaisa at paggalang sa Eucharistia. Ito ay alinsunod sa pasya ng CBCP sa ika-128 na pangkatang pagpupulong at ipapatupad sa buong Diocese ng Cubao simula Abril 17, 2025, Huwebes Santo. Panghuli, hinihiling namin na iwasan ang pagpalakpak pagkatapos ng huling pagbabasbas. At panoorin po natin ang katekesis mula sa Diocese ng Cubao. Maraming salamat po. Matandang timbahan ay nakatayo sa kanilang pananalangin. At ang pagtayo na to ay palatandaan ng paggalang at palatandaan din ng dangal ng mga anak ng Diyos. Subalit di kalaunan ay nagsimulang lumuhod bilang pagkilala sa presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Ang pagbabago ng kahulugan ng pagtayo at pagbabago ng kahulugan ng pagluhod sa ating panahon. Ngayon, ang pagtayo ay nauunawaan bilang pagpapakita ng paggalang. Pero ang pagluhod ay para lamang sa Diyos. Sa aklat ng Apokalipsis, isang anghel ang nagpakita kay Juan at siya'y lumuhod sa harap ng anghel. At sinabi sa anghel, wag mong gagawin sa akin to sapagkat ako ay hindi Diyos. So kita-kita sa aklat ng pahayag na ang pagluhod ay palatandaan ng paggalang at Diyos. Pagpapakita ng pagsamba sa Diyos. Lumulod tayo sa banal na Eucharistia sapagkat kinikilala natin na ang bumaba sa altar sa ngalan ng Panginoon ay mismo ang anak ng Diyos. Siya mismo ang Panginoong Diyos. Tayo po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. magsiyuko kayo't hingin ang pag-apala ng Diyos. Ang Diyos amang mawain ay nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang buwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pagundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagkapakumbaba niya, para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.